na gagamitin daw nilang grounds for impeachment laban kay Inday Sara yung testimonya ng Ramil Madriaga. Okay? Ngayon, di ba, naglabas sila ng mga picture-picture, you know, na pinapalabas na close sila ni Inday Sara at sinasabi dito sa grupo ng mga bangag, inaantay lang daw nila yung next month para mag-refile sila laban kay Inday Sara ng impeachment complaint. Okay? Then sabi ng mga makakaliwang party list na ito dapat ang tinutuligsa ng gobyerno ng mga makakaliwa na traidor sa ating bayan. Naghihintay din sila ng desisyon ng Korte Suprema doon sa kanilang appeal. Di ba? Yung sa kanilang appeal, yung kanilang mga reklamo na i-reverse yung desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional yung ginawa nilang articles of impeachment. Okay, according to the makakaliwang grupo, itong mga kabangagan, mga kaliwa, mga kababayan, na kung sakali daw i-reconsider ng Supreme Court yung desisyon o i-reverse, which is I doubt it, ibig sabihin daw tuloy-tuloy yung trial sa Senado, but pag kung hindi, i-refile nila. Diba? Dahil ang sabi ni Madriaga doon, sinasangkot niya si Inday Sara sa Pogo, na kesyo nag-fund daw ng campaign. Sabi ko nga, ang nakinabang sa Pogo ay si Bangag Jr., si Lisa Tanas, at may nilabas na tayong issue dyan, may nilabas na tayong, in-expose na natin yan, may video pa, may picture pa, na si Bangag talaga ang nakinabang sa Pogo. Kaya kung meron mag-file sana ng impeachment, laban kay Bangag. Si Bangag ang nakinabang sa Pogo, hindi si Inday Sara. Well, anong ini-expect natin? Talagang ito ay pagtutulong-tulungan nila si Inday Sara. Alam nyo, I hope yung mga kaalyado ni Inday Sara, for sure may mga kaalyado pa siya sa Kongreso at Senado, dapat talaga filean din ng impeachment si Bangag. So yan ang aabang-abangan natin, and I hope talaga sa maging totoo lahat na sa itong panahong ito, itong 2026 ay malipol na natin sila. Dahil lahat ng grounds na kay Bangag na. Lahat yung pulboroni, yung pagpupulboron niya. Alam nyo, ay hindi ko alam at wala pang gumagalaw. Dapat dyan sa mga kakampi, not only ni Inday Sara, kung para kayo sa Pilipino, sa Congress or sa Senate, may mag-file ng impeachment complaint. Hindi ba nag-file si Congressman Miao? Kasi ganito yan. Okay? Let's say for example, may nag-file ng impeachment complaint. Although, well, you know, tapos gagamitin yung pagpupulburon ni Bangag. Okay? Dahil sa head of state, hindi ka dapat nagpupulburon ng harap-harapan at hindi ka dapat adik dahil bawal yan. Okay? At pinoprotektahan mo ang katulad ni Sayarot. Di ba? Kasama niya pa sa New York. Hindi po pwede yan yung mga nasasangkot sa droga ay kasama mo. Then, yung kay Tantoco, sino ang nagbitbit ng mga pulburon gamit ang Office of the President's Budget? So yun yung mga ganun. Yun ang mga powerful sana sa impeachment. Then pwedeng gamitin yung video ko na kung si Maharlika ba ay nagsasabi ng totoo. Kasi ipipresent natin ang authentication, and aside from that, the impeachment, itong impeachment court, okay? Itong impeachment court, sila mismo ay magkakaroon sila ng third party. When I say, not third party. Tama ba? Their own authentication. Authentication ng video. Or ipo-forensic nila yung video. So, hindi na lang ngayon si Maharlika ang nagsasabi na authenticated yan. Through the trial, pag nagtuloy-tuloy, may nag-file kay Bangag Jr. at gagamiting grounds yung inilabas kong video at yung inilabas ni Dean, then with that, mismo ang sa impeachment proceedings, sila ang mag-authenticate niyan. Pwede nila i-request sa amin ni Dean. Diba? Kasi pwede kong ibigay sa kanila yung video na hindi dumaan sa online, yung direct. I can put it sa USB, then isasend ko sa Senate. Diba? Kung may magpa-file kay Bangag. Pero so far, diba, si Sara lang ang gusto nilang filean. And I hope narinig tayo ng mga kakampi ng bayan, diba, na kayo mag-file din kayo ng impeachment complaint. Kasi total, ito yung labanan sa Pilipinas, Sindakan, Boysitan, diba? Di gantihan natin sila in legal way. Yung pag-appoint niya sa isang Amerikano na katulad ni Paul Soriano na asawa ni Tony Gonzaga. Yan ay violation yan. Yan ay paglabag na naman sa saligang batas. Dahil sinoparadise niya ang Pilipinas sa pag-hire ng isang Amerikano.
Katulad ko, katulad ni Paul. 'Di ba? Kaya nga nakakatawa yung mga nagsasabi na mga bangag na si Maharlika kaya nagsasalta laban kay bangag kasi hindi na-appoint. 'Di ba? Hindi ako ma-appoint dahil labag sa batas ng Pilipinas na mag-appoint ng isang Amerikanong itim ang buhok. Well, pumuputi na konti. 'Di ba mga kababayan? Eh, panagot yan si bangag sa pag-appoint kay Paul Soriano dahil ipinagmamalaki ni Paul Soriano na asawa ni Gonzaga pag nagta-travel sila kasama ang presidenteng bangag na ang gamit niya ay blue passport. Ang dami ng violation ni bangag. Nag-hire ng Amerikano, nag-hire ng Maltese. Di ba? Itong si Gibo, ang dami. Ang dami, hindi lang itong mga video-video. Sabi ko nga, yung pakikipagtorjaka ni bangag, yung pagpasok ng Mr. Tubig sa bully niya, hindi naman impeachable offense yun. Hindi yun impeachable offense. Yung perang binayad niya kay Mr. Tubig sa buto na ganito kalaki, di ba? Yun yung impeachable offense. Yung loto, nakalimutan na, bilyon-bilyon din ang pagnanakaw. Ayan, ang dami. Lahat. Kaya nga dapat talaga matapos na itong bangag na ito. Gusto nyo i-impeach si Sara, di ba? Gusto nilang impeach si Sara, di-impeach din natin si bangag. Nakita nyo yan, yung nahuli na, kumusta na yan si Amid Chandiramani. Oh, ano yan? Nahuli yan ng mga papasarbog. Kumusta na yan? Di ko na alam. Ano nang update yan kung napalaya ba yung India na yan? Ang dami mga issue kay bangag na pwede talaga silang makalaboso. Ang pag-appoint kay Michael Ma na walang black and white, na walang nakalagay, na hindi officially ang pag-appoint, na hindi natin alam kung si Michael Ma ba ay 100% Chinese. Kasi walang pinakitang black and white. Pero ayaw yan pag-usapan sa Kongreso, ayaw pag-usapan sa Senado, ayaw din pag-usapan ng mga media. Saan patutungo ang bayan natin? Patungo tayo sa Kumunoy, 'di ba? Sa Kumunoy tatungo ang bayan kung hindi talaga kayo maninindigan. Kaya sinasabi nila na gagamitin na si Madriaga dahil nakinabang si Sara daw sa pera ng Pogo during campaign, etong malinaw pa sa sikat ng araw. Ang inilabas ko, andyan yung mga Pogo operators, andyan si Cassandra Ong, andyan si Lisa Tanas, andyan si Bangag. Yung meeting na yan yung pagbigay ng pondo galing sa Pogo sa Bangag administration. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, tanyo yan si Jong. Yan yung sinasabi ko si Jong, si Michael Ma, na hindi natin alam kung 100% Chinese siya, in-appoint na special envoy to China na ayaw niyo panagutin sa Kongreso, sa Senado, at yung Fourth Estate, yung mga media, na ayaw nilang pag-usapan yan. Wala pong black and white yan. Hindi sila naglabas, walang press release na officially ay in-appoint. Pero yung taong yan, nagpa-function in behalf of the Filipino people as special envoy to China without official records na siya ay tinalaga ng Bangag administration.